Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Salatu wassalamu al-atamman al-akmalani ala khairi khalqillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ya rabbana 'ilman wa fiqhan innaka antal alimul hakim. Magpapatuloy dito sa pag-aaral natin tuwing Yawmul Khamis, Yawmul Jumu'ah, tuwing hapon ng Jumu'ah. Okay, meron akong bagong ipinrint. Yan yung kitab na ibinigay ko sa inyo, kaso yan meron siyang syarah. So magi-start yan sa page 19. Yan, sa first page sa 19. Okay, bago tayo magsimula, may babasahin lang akong hadith pambungat, no? Naiulat nung Uqbah bin Amir radiyallahu anhu. Si Uqbah bin Amir, isa siya sa mga Ahlus Suffah. Pag sinabing Ahlus Suffah, yan yung mga sahaba na naninirahan sa Suffah. Yung Suffah, lugar yan na malapit o di kaya tabi ng masjid ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakalaan yung Suffah para sa mga sahaba na walang tirahan, na walang bahay. Kumbaga sa panahon natin ngayon, homeless, no? So bilang tulong, itinayo yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam pati ng mga sahaba para sa mga taong yun. Okay, kabilang doon si Abu Hurairah radhiyallahu an, no? Si Uqbah bin Amir, itong mag-uulat ng hadith, kabilang din siya doon sa Ahlus Suffah na tinatawag. Okay, sabi niya, isang araw dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa amin, no, sa aming mga naninirahan o di kaya nananatili doon sa Suffah. And then sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Bathan aw ila al-Aqiq. Sa Tagalog, sabi ng Uqbah, sabi sa amin ng Rasulullah, sino sa inyo, ayyukum, no? Sino sa inyo ang nais niyang magtungo araw-araw sa Buthan? Araw-araw. Aw ila al-Aqiq, o di kaya patungong Aqiq. Okay, yung Buthan pati Aqiq, yan yung lugar pamilihan, no? Diyan iniimbak yung mga kalakal, yung mga paninda ng mga Arab. Kumbaga sa atin, commercial center yan, no? Sa Madina. Sino sa inyo ang nais pumunta araw-araw sa Buthan o di kaya sa Aqiq? Fayati minhu binaqataini kaumawain. And then siya ay babalik sa kanyang bahay, sabi ng Rasulullah, na meron siyang hila-hilang dalawang tabang kamelyo. Uuwi siya, meron siyang pasalubong sa pamilya niya, kamelyo. Okay, alam natin yung kamelyo, pag binabanggit yan, mamahaling bagay yan sa panahon nila. Actually, until now, mamahaling pa rin yung kamelyo, no? Siya ay uuwi mula sa Buthan o di kaya sa Aqiq na merong hila-hilang dalawang kamelyo, kaumawain, tabang kamelyo, no? Fi ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Ito ay nakuha niya na hindi siya nang lamang, hindi siya nanloko, hindi siya nakipagputulan ng ugnayan. Halal yung pagkakakuha niya doon. Naintindihan? Okay, nung narinig yun ng mga Ahlus Suffah, no? Kumbaga namuhay sila ng mahirap eh. Sabi nila, nahnu nuhibbu dhalik. Kulluna nuhibbu dhalik. Pusugo ng Allah, lahat po kami ay nagnanais niyan, naghahangad niyan. Yang ganyan ang binabanggit mo, usugo ng Allah.
Okay. Sabi ng Rasulullah, afala yaghdu ahadukum ila al-masjidi fayuallimu aw yaqra'u ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatayn wa thalath khairun lahu min thalath wa arba' khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Rawahu Muslim. Iulat to ng Imam Muslim sa kanyang sahih. Sabi ng Rasulullah, nung nakuha niya ng atensyon ng mga kausap niya, tawag doon anecdote, no? Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid. Hindi baga ang pagpunta ng isa sa inyo sa masjid, na kung saan siya ay mag-aaral doon ng isang aya, dalawang aya. Siya ay magtutungo sa masjid, no? Siya ay mag-aaral ng dalawang aya min kitabillah mula sa Quran. Hindi ba gayon ay mas mainam kaysa sa dalawang kamilyong mataba? Aw thalath khairul lahu min thalath. Kundi kaya tatlong aya na aaralin niya, babasahin niya, aaralin niya yung kahulugan, pinapapaloob doong mga aral, ay mas mainam kaysa sa tatlong kamelyo. Wa arba' khairun lahu min arba'. Kundi kaya yung apat na ayat ay mas mainam sa apat na kamelyo. Wa min a'dadihinna min al-ibil. Kung gaano karami ika, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung naaaral niyang aya mula sa Quran, siya ding inam niya sa dami ng kamelyo na yon. Okay. Itong inaaral natin dito, hindi lang isang aya, hindi lang dalawa. Isang sura inaaral natin. Ang gusto ko nga, makabawi ngayon, dalawang sura. Kaso, nalit tayo ng pagsisimula. Okay, kung naaalala nyo, huli nating kinalaki dito, yung maikling aral, no? Papaloob sa, anong sura? Sura 2? Al-Adiyat. Okay, ngayon, hindi na tayo magbabalik tanaw, didiretso tayo sa new lesson natin. Sabi dyan ng author, Suratu Al-Qari'ah. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Okay, ilang aya? Ilan? 11, no? 11 aya. Okay, yung surah Al-Qari'ah min suwar Al-Makkiyah. Kabilang siya sa mga suwar Al-Makkiyah na tinatawag. Okay, naaralan natin yan, yung Makkiyah pati Madaniyah. Mapapansin nyo, no? Kung babasahin nyo yung translated nito sa Tagalog, syempre, tinatalakay niya kabilang buhay. No? Nagsimula yung Allah sa pagbanggit ng isa sa mga pangalan at katangian ng kabilang buhay, o di kaya yung huling oras, no? And then tatalakayin ng Allah dyan yung ilang senaryong magaganap kapag nangyayari na yung huling oras, no? Ano yung magiging kalagayan ng paligid? Hindi lang yun, pati kalagayan ng mga tao. Yung paligid, yung nagaganap sa paligid, at yung mga taong pinangyarihan ng ganoong pangyayari. Babanggitin ng Allah dyan yung dalawang huling hantungan ng tao na maaari niyang kasadlakan sa kabilang buhay. So alam natin, sa kabilang buhay, meron lang dadalawang huling hantungan yung tao. Tariqun fil jannati wa tariqun fis sa'ir. Sabi ng Allah sa Surah Shura, mga grupong mananahan sa Jannah at mga grupong mananahan sa Sa'ir, sa nar, no? Okay.
And then tatapusin nung Allah, wawakasan niya yan sa pagbanggit niya ng nar. Okay, yung Allah, tinatakot niya tayo sa nar. Hindi lang basta kwento yan. Hindi lang basta information yan regarding sa nar. Binabanggit talaga ng Allah sadya yan, pati yung mga katangian niya para takutin tayo. Ano sabi nung Allah sa isang aya? Fa'andartukum naran taladha. Akin kayo binabalaan sa nar. Taladha. Na umaalagablab, no? Nagniningas na apoy. Binanggit ng Allah doon yung purpose. Bakit nga binabanggit? Indar. Fa'andartukum. Akin kayong binabalaan, sabi nung Allah, hinggil sa impernong nagniningas, no? Okay. Sa pinakamagang Tagalog, pagsasalin sa wikang Tagalog, sabi nung Allah, Al-Qari'ah. Ayan. Mas mainam, subaybayan nyo yung ibinigay kong personal copy, no? Al-Qari'ah, hada ismun min asma'i yawmal qiyamah. Min asma'i yawmil qiyamah. Okay, pag sinabing Al-Qari'ah daw, yan daw ay pangalan na kabilang sa mga pangalan ng huling oras, no? Waqad ta'addadat asma'uha li ta'addudi sifatiha. Ito, kaida to para maunawaan nyo maigi. Dumami yung bilang ng pangalan ng Yawmul Qiyamah nang dahil sa pagdami ng katangian. Yan ang tinatawag na a'lamun wa ausaf. Pangalan, katawagan, at the same time, katangian niya yun. Intindihan? Yung Yawmul Qiyamah, tinawag ng Allah sa napakaraming pangalan. Yung pangalan na ipinangtawag ng Allah doon, panukoy yun sa Kanya. Panukoy sa Kanya yun. Dito, tinawag niyang Al-Qari'ah. Mamaya, miminingan natin sa Tagalog yung Al-Qari'ah. Tinawag ng Allah yung Yawmul Qiyamah na Al-Haqqa, Al-Waqi'ah. Idha waqa'atil waqi'ah. Tinawag niyang At-Tammatul Kubra. Tinawag niyang As-Sakha. No? Napakaraming katawagan ay tinawag ng Allah doon sa kaganapang magaganap. Okay, tawag doon a'lamun wa ausaf. A'lam, mga katawagan at mga katangian. Naintindihan? Okay. Pag sinabing Al-Qari'ah, tingnan nyo doon sa may close open parenthesis. Allati taqra'ul quluba wal asma'a min hawli shiddatiha wa 'idami khatbiha. Sa Tagalog, sabi nung Abdul Razzaq Al-Badr, Al-Qari'ah, yan daw yung bagay na gumigimbal sa mga puso. No? Ito sa Tagalog translated, ginamit niya, kumakalabog. Kinakalabog niya. No? Ginigimbal niya yung mga puso, wal asma' at mga pandinig. No? Nang dahil sa tindi nung kaganapang nagaganap. No? Ibig sabihin, dahil sa katakot-takot yon, magigimbal yung puso pati yung mga pandinig. Pag nanonood kayo ng horror movie sa mga palabas, mararamdaman mo ba yung pinapanood mo kung walang sound effect? Wala kang nadidinig? Hindi, no? Mahalaga yun doon sa film, sa movie. Yung Yawmul Qiyamah, tinawag siya ng Allah Al-Qari'ah. Gigimbalin niya, no? Sisindakin niya yung mga puso at yung mga pandinig ng mga tao. Naintindihan? So, yan yung meaning ng Al-Qari'ah. Qara'a yaqra'u. Al-Qari'ah, ang Qari'ah, no? Ang kaganapang sisindak at gigimbal ng mga puso at pandinig. Yun ang Tagalog niyon na pinakamagaan. Mal-Qari'ah. Okay. Yang madyaan sa pambungad, yan yung tinatawag nilang ma'ul istifham. Yan yung na ginagamit sa patanong sa Arabic language. Parang halimbawa, masmuka, di ba? Madinuka, mamushkilatuka. Yung ma doon, yan yung al-istifham. Okay, ito, ginamitan siya ng pananong, pero yung pangungusap, hindi yan naghahanap ng tugon. No? Bakit nagtanong yung Allah dyan? Sabi ni Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr, istifhamun litahwil wa bayanu 'idhami dhalika al-yawm wa annahu yawmun 'azimun wa yawmun shadid. Yan daw ikang patanong na yan
ng Allah, yan ay tumutukoy sa tahwil. Ibig sabihin, binabanggit niya kung gaano dakila at katakot-takot yung araw na yun. No? Wa bayanu 'idami dhalika al-yawm. At pinadaan ng Allah yung nais niyang sabihin sa patanong upang linawin niya yung dakila ng araw na yan. Yung tindi ng araw. Actually, sa Tagalog, sa Maranao, paminsanan, nagagamit natin yung ganyan ang way ng pagsasalita. Ha? Minsan, ginagamit natin yung patanong para ipaunawa sa kausap natin kung gaano kahalaga yung bagay. Para malumino sa inyo. Unawain nyo itong halimbawa ko. Itong hawak kong cellphone, mumurahin lang to. Di ba may bagong labas ngayon na iPhone? Tama? Ano yung pinaka-latest? 15. Okay. Halimbawa, iPhone 12, pagpalagay natin. iPhone 15. Nakikita nyo ngayon, hawak-hawak ko. Magtatanong ko ngayon, alam nyo ba kung magkano to? Actually, alam nyo. Kasi sa social media, tutok tayo. Pag may nilabas, babanggitin yung halaga. Ngayon, alam ko na alam nyo yung sagot sa tanong ko. Pinadaan ko sa tanong, yung nais kong sabihin, bilang pagtaas dito sa bagay na to. Tinataas ko siya. Alam nyo ba kung saan ko nabili to? Nabili ko to sa ganito, ganyaang pamilihan. Yung tanong na yun, alam ko na alam nyo yun. Yung sagot. Pero pinadaan siya sa tanong para maging dakila sa inyo kung ano tong bagay na to. Mal qari'a. Ano ya Muhammad ag nagpaalam sa iyo kung ano ang qari'a? Intindihan? Ano ang nagpaalam sa iyo hinggil sa qari'a na tinatawag? Okay. Pagdating diyan sa tanong, actually, yung tanong niyan, wala talagang nakakaalam maliban sa Allah. Kaya kung makikita nyo, tinugunan niya rin. Sumagot din siya kaagad. No? Sa ika-4 na aya. Wa ma adraka mal qari'a. At ano ba ang nagpabatid sa iyo? No? Ma'a'lamaka. Ano ang nagpabatid sa iyo o Muhammad kung ano nga ba ang qari'a na tinatawag? So ganyan yan kadakila. No? Ini-excite ng Allah yung nakikinig sa aya regarding sa information ng qari'a. Badeh? Okay, ngayon, nagbigay yung Allah ng paglilinaw sa qari'a na tinatawag. Nilinaw niya kung ano yung qari'a na tinatawag. Yawma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Okay, itong ayat number 4, may kinalaman to sa mga tao sa panahon na yun. Mamaya kasi babanggitin ng Allah yung kaganapang nagaganap. Ngayon yung katangian ng tao. Yawma yakunu nas, no? Sabi ni Sheikh Abdul Razak Al-Badr, fi dhalika al-yawm takunu halun nasi fi mawajani ba'dihim bi ba'din wa ikhtilati ba'dihim bi ba'din kal farashi indama yantashiru wa yamuju ba'duhu fi ba'din. Okay, sa Tagalog, sa araw na yan ya Muhammad, ang kalagayan ng mga tao, lahat ng tao, ang kalagayan nila, sila ay humahalin tulad sa mauj. Anong mauj? Ano? No. Mauj, alon. Alon. Mawajan, pag-alon. Yung alon sa tubig ginagamit yun sa dagat. Okay. Humahalin tulad sila sa sobrang pagkukumpulan nila, na para silang alon. Okay, yung gamo-gamo, mamaya mababanggit yun. Doon sila inihalin tulad ng Allah. No? Waqtilati ba'dihim ba'da, at ang kahalin tulad ng kanilang pagsasama-sama. Ikhtilaf. Diba narinig natin yung term na ikhtilaf? Free mixing. Ibig sabihin ng ikhtilaf, yan yung pagsasama-sama ng mga bagay-bagay. Okay, saan sila iwinangis ng Allah? Kalfarash. Sila ay humahalin tulad sa gamo-gamo. Pag sinabing gamo-gamo, yan yung mga maliliit na nagsisiliparan sa mga gubat, sa mga halaman. O pwede rin banggitin nating term, paro-paro. No? Sa Tagalog na translated, ginamit niyang word, gamo-gamo. No?
Okay, yung gamo-gamo, pag sobrang dami nila, humahalin tulad sila sa saan? Sa mauj. Sabihin ng mauj, yung alon. Sobrang dami pag nakikita nating lumilipad, di ba? Okay. Yung Allah subhanahu wa ta'ala, iwinangis sila sa mga gamo-gamo na nagsisiliparan. Sa sobrang dami nila at sa sobrang pagkukumpulan. Sa suratu Al-Qamar, kaannahum jaradum muntashir. Jarad, grasshopper. Para silang mga tipaklong na nagsipagkalat sa bawat dako. Suratul Ma'arij, yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Ito yung panahon na babangon yung mga tao sa puntod, no? Sila ay magsisitakbuhan ng napakabilis. Sabi ng Allah, para nilang hinahabol yung kanilang ribulto nung sila ay nasa dunya. Okay. So yan yung unang pagsasalarawan ng Allah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabathuth. Mabathuth, muntashir, nagsipagkalat. Sa araw na yan ya Muhammad, ang kalagayan ng mga tao, ng mga alipin ng Allah, ay humahalin tulad sa mga gamo-gamong nagsipagkalat sa bawat dako. Okay, pangalawang pagwawangis ng Allah, patakunul jibalu kal'ihnil manfush, at magiging ang kalagayan ng mga jibal. Pag sinabing jibal, mga bundok, plural lang jabal. So alam natin yung bundok, no? Minsan may nadadaanan tayong bundok sa paligid, di ba? Okay. Ngayon yung Allah, ikinuwento niya yung kaganapang magaganap. Yung mga bundok, sabi ng Allah, sila ay hahalin tulad sa ihin. Anong ihin? Ihin, yung balahibo ng tupa. Diba yung balahibo ng tupa? Yun yung ihin na tinatawag. Al-manfush. Sabi rito, al-manfush, kasufi al-manduf. Suf yung balat ng tupa. Tingnan ko yung exactly yung pagkakatagalog dito. At ang mga kabundukan ay magiging katulad ng mga nagliliparang balahibo na iba't ibang kulay. Okay. Manfush, parang ano siya, mabathuth. Nagsipagkalat din. No? Dito ginamit ng Tagalog, nagsisiliparan. No? Magmimisto lang mga balahibo ng tupa, no? Yung bundok na nagsisiliparan sa paligid. Alam natin yung bundok. No, pag binabanggit ng Allah yung bundok, isinasalarawan niya sa pagiging matibay, pagiging matatag, no? Yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa, no? Kapag tinanong sa iyo Muhammad ng aking mga alipin ang hinggil sa bundok, yung bundok na yan, gaano man yan katibay, sabi ng Allah, yan ay paliliparin, no, ng Allah, pupulbusin, kumbaga sa salita natin ngayon. Sa Suratul Tur, wa tasirul jibalu sayra, no? Sa tindi ng kaganapan, nagaganap sa panahon na yan, yung bundok, gumagalaw siya, umaandar. Sara yasiru, ginagamit yan sa tao, naglalakad, no? Ibig sabihin, yung bundok, sa tibay niya, sa tatag ng bundok, sa panahon na yan, mawawala yung mga ganong katangian. Intindihan? O mantakin nyo kung gaano yan ka tinding kalagayan. Dito sa dunya, sa history ng dunya, hindi pa naganap yan. Maririnig lang natin, mababalitaan natin, nagka-landslide. Diba? Nahulog yung ilang bahagi ng bundok. Hindi kinaya ng ibang parte ng bundok yung baha, halimbawa, nagkakaroon ng landslide. Pero wala pa tayong narinig na yung bundok naging balahibo, hindi, nagsiliparan. Diba? Wala pang ganoon. Sabi rito, فَأَصْبَحَ بَعْدَ نَدْفِهِ قَوْمًا لَكِنَّهُ غَيْرُ مُتَمَاسِكٍ
bihaythu law habba hawaun yasiru hawaun yasirun talasha fatadhhabu an tilkal jibali salabatuha wa quwwatuha. Sabi ng Abdul Razzaq al-Badr, sa araw na yan, yung bundok na napakatibay pati napakatatag, no? Kung siya ay hahanginin ng mahinang hangin, law habba hawaun yasir. Ano yung Tagalog ng biyugan dua? Ha? Ihipan? Kumbaga, kung siya ay tatangayin, siya ay hahanginan ng napakagaan. Kumbaga, tatamaan ng, gaya ng tumatama sa ating hangin ngayon. Mahina, di ba? Yung bundok, kung hahanginin siya ng magaang paghangin, tala siya, maglalaho. Maglalaho siya. Fatadhab antil kaljibal, mawawala yung mga bundok na yon. Yung pagiging matigas niya, pati pagiging malakas niya. Mawawala sa kanyang ganoong katangian. Yun yung mangyayari sa bundok. Bundok pa lang yan. O mantakin mo, anong mangyayari sa puno? Anong mangyayari sa mga tao that time? Ha? Kung yung pinakamatibay nga na nilikha ng Allah, ganito yung magiging kalagayan niya, ano pa kaya yung mas mababa, mas mahina pa dito? Wade? Okay. Pagkaraang sabihin ng Allah yung ilang kaganapan, binanggit niya yung ilang mga palagi niya binabanggit regarding sa tao, yung gawain ng tao, di ba? Fa amma man thaqulat mawazinuhu, natalakay natin to sa suratu Az-Zalzalah, yung mizan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, sino mang tao ikasabi ng Allah ang bibigat ang kanyang mga timbangan ng mga mabubuting gawain. Dito sa Suratul Qari'ah, ang tinutukoy dito ang mga timbangan ng mga mabubuting gawain. Wala dito yung mga timbangan ng masasamang gawain. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, sino mang tao ang bibigat ang kanyang mga timbangan ng mga mabubuting gawain, no? Fa huwa fi 'ishatir radiyah, siya ay mananahan, no, mapupunta sa maginhawang pamumuhay. Ang tinutukoy diyan, jannah. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, no? Tinawag ng Allah ang 'ishatir radiyah, maginhawang pamumuhay, yung jannah, sapagkat wala nang problema doon, no? Wala nang gutom, uhaw. Yung pinangangambahan natin dito sa dunya na nangyayari, sa kabilang buhay mawawala. Wala nang pagod, wala nang stress, lahat mawawala. Ishatir radiyah, maginhawa, no? Masayang pamumuhay. Binanggit yan ng Allah sa isang surah, sa suratu Al-Haqqah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah. Doon sa suratu Al-Haqqah, in-explain ng Allah kung ano yung mabuting pamumuhay. Fi jannatin 'aliyah, sabi ng Allah. Yung 'ishatir radiyah, maginhawang pamumuhay, yan yung pamumuhay sa mga matataas na jannah. Fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah. Ha? Yung mga bunga, sabi ng Allah, yung bungang prutas ng mga puno sa kabilang buhay, daniyah, abot kamay, no? Napakalapit sa kanila. Kung nanaisin nila, sabi ng Allah, kumain ng anumang bunga, aabutin lang nila yung bunga. Hindi ka naaakyat sa puno, hindi ka na mamimingwit, susungkit, hindi mo nasusungkitin yung bunga doon sa puno. Unlike dito kailangan mo pang umakyat sa puno, tama? O di kaya susungkitin mo pa sa puno. So Suratul Insan, tingnan nyo yung ayah. Wadaniyatan alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Ipina-under ng Allah sa tao yung mga bunga. Wa dhullilat qutufuha tadlila, no? Okay. So yung pagtalaki sa Jannah, malawak yung pagtalaki sa Jannah.
kulang yung oras natin kung tatalakay natin yan ng madetalyado. Kabaligtaran niya, etong sumunod na aya, no? Wa amma man khaffat mawazinuhu. Bago yun, basahin lang natin yung hadith na binanggit dito ng syarih. Idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Sabi ng Rasulullah sa hadith, kapag nagsipasok na ang mga ahlul janna sa janna, sasabihin ng Allah sa mga ahlul janna, turiduna shay'an azidukum. Ayan. Meron pa ba kayong ninanais, sabi ng Allah, bagay na gusto nyo makuha bilang karagdagan? Meron pa ba kayong gustong karagdagan mula sa akin? Ha? Ayan, pagkaraan na nilang makuha yung mga kwarto nila. Pagkaraan na nila sakop yung mga lupain sa Jannah. Pagkaraan na nilang matikman lahat ng pagkain inumin. No? And then sasabihin sa kanila ng Allah, turidu na shay'an azidukum. Nagnanais pa ba kayo ng isang bagay na ibibigay ko sa inyo bilang karagdagan? Sasabihin ng mga tao doon, alam tubayyat wujuhana. O aming Panginoon, ya Allah, hindi po ba pinaputik mo na ang aming mga mukha? Ibig sabihin, iniligtas mo na kami sa nar. Alam tudkhilal jannata wa tunajjina minan nar. Hindi ba gaya Allah na kami ay pinapasok mo na dito sa Jannah at kami ay absuelto na, no? Ano ba 'yun sa Tagalog? Iniligtas mo na sa nar, sa impyerno. Ibig sabihin, hindi pa ba sapat ito, ya Allah, na biyaya, no? Ang gagawin ng Allah, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijab. Tatanggalin niya yung harang na namumutawi sa pagitan niya at pagitan ng mga alipin niya. No? Ibig sabihin, matutunghayan nila yung Panginoon nila sa kabilang buhay. Ito yung minention ng Allah sa suratu Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Sa araw na yun ya Muhammad, nagsisipag liwanag ang kanilang mga mukha. Ila rabbiha nadira, sapagkat sila ay nakatingin sa kanilang Rabb, sa kanilang tagapaglalang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah, fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nadari ila rabbihim. Wala silang makukuha, sabi ng Rasulullah, na bagay na mas hihigit pa sa bagay na yan. Ibig sabihin, wala na silang nanaisin na bagay maliban dyan. Yan na ang pinakakaibig-ibig sa kanila. Wala nang hihigit pa. An-nadar ila rabbihim, yung pagsulyap nila, pagtunghay nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu ajma'ina minhum bimannihi wa karamihi. Okay, kabaligtaran nung kaganapang yan, itong minention nung Allah sa ayat number 8. Ano sabi nung Allah amna sa ayat number 8? Aywa, wa amma man khaffat mawazinuhu. Ito, kabaligtaran to nung kaganina. At sino naman daw ika, sabi nung Allah, ang naging magaan ang kanyang mga timbangan. Kasi ang bumigat yung mga masasama, no? Nagsipaggaanan yung timbangan niya kasi natalo nung timbangan niyang masama. No, ang naipuno sa kanyang timbangan as-sayyi'at wal ma'asi wad dunub, yung mga pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga kasalanang ginagawa niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ito yung miserableng tao. Sa isang aya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika humul khasirun. Suratul Mu'minun, ganun ata yung pagkakabanggit. Sino man ang tao na gagaan yung mga timbangan niya, ibig sabihin walang maitimbang na mabuti sa kanya, sila yung mga talunan sa araw na yan. No? Fa ummuhu hawiya. Ano ibig sabihin ng yung nakasanayan natin? Ummun. Nanay, no? Ina. Okay, sa atin, yung mga nanay natin, sila yung putang tanggulan natin eh.
Di ba, kanlungan. Pag may problema ka na mabibigat, unang-una mong hahanapin nanay mo. Pumayag ka sa hindi, nature ng tao yan. Nature ng bata yan. Okay. Yung nar, tinawag na nanay. Ibig sabihin ng nar, dyan, ma'wa. Yung huling hantungan. No? Kumbaga yan yung kasasadlakan ng tao. Ang kanya magiging kasasadlakan ay ang hawiya. No? Hawiya, isang katawagan yan sa nar. Yani, anna nara hiya ma'wahu wa hiya makanuhu. Sabi ni Sheikh Abdul Razak Al-Badr, yan daw ang nar na siyang magiging huling hantungan niya at magiging lugar niya. Yahwi ala ra'sihi fin nar. From word hawa yahwi. Alam niyo mga ano ba tawag sa mga yung mga umakyat sa bundok and then tatalon, may parachute. Ano mga doon? Ano tawag doon? Sky Skydiver? Okay. Pag sinabing hawa yahwi, pagdive yan. Yan yung pagtalo na mauuna yung ulo. Samrano na? Ito ba pagbak? Paniulo. Pag nagsuswimming, di ba, nagdadive yung mga magagaling mag-swim, tinaulo. Ganon. Yung mga ahlun nar, hindi sila ipapasok sa nar ng normal na pagpasok. Ang gagawin sa kanila, itatapon sila doon, yun ang unang pagkakabanggit. Itatapon na mauuna yung ulo nila sa nar. So, mantakin nyo yung ganoong senaryo. Diba? Sa isang aya, kakalad ka rin yung mukha nila. Diba? Yung wajah. Ang binanggit ng Allah doon sa aya, wajah, mukha. Ibig sabihin, ang conclusion ng mga ayat na yan, hindi maganda yung kalagayan nila sa araw na papasok sila. Sa isang aya, kakalad ka rin sila. Khuduhu fakullu. Kunin nyo sila at inyong ipasok. Thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku. Kakadinahan sila ng 70 kadena. No? 70 kadena. And then bawat isang kadena hinihila ng 70,000 na malaika. So imagine nyo gano'ng kalaking kadena yon. Okay. Wa ma adraka ma hiya. Ayan, pinadaan ulit ng Allah sa pananong. Yung su'al na yan, litahwil wa tafkhim, no? At ano ya Muhammad? Ang hawiya na yan, hadihil hawiya, ano yan? No? Ta'zimun li amriha wa bayanun li khuturatiha. Yung pananong na yan, ang kahulugan yan, pagdakila sa kalagayan ng hawiya at nililinaw ng Allah kung gaano yung kadelikado. Parang yung tatay, sasabihan yung anak niya, anak, alam mo ba yung apoy na yan? Kung gaano yung kainit? Tingnan nyo, patanong siya. Diba? Para pumasok sa isip ng bata yung kadelikaduhan ng apoy na yon. No? Pinadaan siya sa sual. Okay, yung Allah, sinagot niya yung tanong niya. Narun hamiya. Ya Muhammad, yung apoy na yan ay hamiya. Yani narun syadidatun muhriqa. Apoy na napakatindi at tutupukin niya ang lahat ng bagay. Makukuha natin dito yung suratu Al-Humazah. Tinawag siya ng Allah na hutama. Apoy na dumudurog. Dito sa dunya, meron bang apoy na dumudurog? Alam natin, ang nandudurog dito, martilyo. Diba? Yung maso, yung mga bagay na matitigas. Yung nar, tinawag ng Allah nandudurog. Sabi ng Rasulullah sa kanyang marangal na hadith regarding sa nar, narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah. Sabi ng Rasulullah, yung apoy na ginagamit ninyo, ito yung pinakamalakas na apoy sa dunya. Yung apoy ninyo na ginagamit ninyo sa inyong pagluluto, saan man gagamitin, yan ay bahagi lamang sa 7 bahagi
ng 70 bahagi ng init ng nar sa Jahannam. Kumbaga 1% pa lang yan sa 70% na init ng apoy sa Jahannam. Okay, may napapanood tayo paminsan ng mga video, di ba? Yung bakal, tinutuno siya ng apoy, no? Natutunaw yung mga metal sa apoy. Napakainit yun. Na iisip natin kung paano kaya kung tumama sa atin yan. Di ba? Yung mga iniimbalsa, di ba, iti-cremate sila. Ilang oras lang, abo na yung laman loob ng tao. O gano'ng kainit yun. Yung ganong init, kung i-compare siya sa init ng Jahannam, 1% pa lang siya. No? Sa 70% ng init ng apoy. Okay, yan yung maikling paglilinaw sa Surah Al-Qari'ah. Okay, anong mga naunawaan natin sa Surah Al-Qari'ah? Hani, anong naintindihan mo sa Surah Al-Qari'ah? Ano daw? Ano to? Personal opinion mo to sa Surah Al-Qari'ah. Araw-araw natin binabasa yan sa salat, tama? Pag naging mabigat yung timbangan na mabuti, ano mangyari? Sa Jannah, no? Sa paradise tayo mapupunta. Sahih. Ano pa? Sino? Kabaligtaran niya yung okay, very good. Kapag naging magaan naman yun, sa nar, yun nga, nabanggit natin, walang pangatlong dimension. No? Walang pangatlong kasasadlakan yung tao. Okay, ano pa? Okay, so hanggang dyan na lang. Kasi kung isusunod ko itong Surah Al-Kawthar at Takathur, mabibitin yung oras, mapuputol lang. So inshallah, sa next week, parang last week na lang natin. Last lecture na lang natin. Anong date yun? March? Ano? 8, no? March 8. Bali, yun na yung last Jumu'ah na hindi Ramadan. Kasi next Jumu'ah, Ramadan na. Tama? Okay, bali next Jumu'ah, yun na lang yung last nating live. Pwedeng ibalik natin ulit after Ramadan. Kasi pag ganitong oras, naghahanda si Renidan ng iftar. Tama? Ganitong oras ng paghahanda. Yung ano natin, online, inshallah, tuloy-tuloy pa rin. Ililipat ko lang sa oras. Ililipat ko lang ng time. Okay, walang tanong?